Sa natuwa no, na nagsama-sama yung mga icons ng film na talagang inaabangan talaga yung mga pelikula. Na-curious lang ako, Direk Eric Mati, bakit nga ba hindi nyo kinonsider si Coco a long time ago dun sa mga unang on the job? Oo, di ba? Parang kung meron talagang isang magandang role yung kay Coco itong on the job bakit parang ngayon lang talaga? Ano kaya yung reason? Yung on the job, pag inisip nyo, for example, yung Missing 8, di ba? Parang yung material, parang bagay na bagay sinulat para kay John Arcilla talaga. No? Medyo malapit na mag-retire na journalist, pero utusan ng mayor ng isang town, no? Si Dennis Trillo naman, masyado namang pinapangit namin si Dennis Trillo, ginawa namin sobrang ordinaryong preso. Nung time na yun, even on the job na original, no? On the job na original, I don't know, ano man ginagawa ni Coco nung time na yun? That was 2011 when we were shooting it. Juan de la Cruz. O yun, di ba? Si Juan de la Cruz, nasa ABS na siya, na nagte-teleserye. 2011, we had Piolo, but it was through Star Cinema, no? The casting, we picked actors. Si Piolo was suggested by Star Cinema, and then Gerald. No? Originally, may John Lloyd pa nga, pero John Lloyd just got one more chance na sobrang lakas. So ayaw na nila ibigay sa Hitman. So hindi lang nagtutugma-tugma yung mga projects. But you must remember, if you look at kinakareer namin, lahat ng movies na ginagawa namin ni Don Don, we don't write generic characters kung sino man yung papasok na artista, kung sino lang. Talagang tinitailor fit namin doon sa artista na kukunin namin. Pinag-iisipan namin because in as much as ang artista gusto niya memorable yung gagawin niya, kami din ayaw namin malagay lang maisang tabi yung ginawa ng artista na yun. Mahirap mag-cast ng malaking artista. Hindi ganun kadali na pagbigyan ka ng malaking artista para gawin yung pelikulang gagawin namin. So we owe it to them na bigyan sila ng role na parang memorable talaga para sa kanila. I remember na medyo nagkamali pa nga ako. Sa Honor Thy Father, lintik na sisi na pinagdaanan ko kasi gusto ko makita si John Lloyd na hindi pa cute. Kaya niya ginawa yun. Pero sobrang dark naman ang pelikula. So sabi nila, yan tuloy, hindi kumita yung sayang si John Lloyd. Sana yung nag-meet ka na lang halfway kay John Lloyd na parang nakita pa rin na cute siya. Ganon, no? But I feel na yun yung gusto ko makita kay John Lloyd na gawin at that time. No? So, with Coco, knowing his filmography, and I've seen most of his films, almost all. No? Napanood ko Kinatay, napanood ko lahat, even the ones on Netflix na ni-release in the last 2-3 years. Napanood ko yun. Iniisip ko siyempre, what could Coco do in a movie na sa amin ni Don Don na hindi pa niya nagawa, but also memorable. Na parang tatatak, na parang naalala nyo yung movie ni Coco na ginawa nila Mati tsaka ni Monteverde. Iba, no? Iba yung role ni Coco doon. Ganda. Hindi pa niya nagagawa yun. Yun yung parang alaga na gusto namin sa artista. Kasi ayaw namin na parang kahit anong script, o yan, bagay, pwede ka naman dyan, lagyan ka lang namin bigote, lagyan ka namin mahabang buhok. Diba? We go out of our way to make sure that the character is something that na pwede nilang, ano yun? That they can take a bite of, di ba? And enjoy nguyain, di ba? Yung role. Hindi lang parang appear sila doon araw-araw, hindi naman nila kailangan pag-isipan yung role. Mabubuo naman yung pelikula. We don't want to do that. Sa perspective ko naman, I mean, matagal na talaga namin gusto makatrabaho si Coco. Hindi lang namin talaga alam paano namin siya ma-approach properly.
Kasi alam naman natin, di ba, sa utak din naman namin before, parang untouchable di ba? Kasi network star, di ba? I'm sure, dire-diretso yung proyekto. So parang kinamatay kaya makakasingit, di ba? So ang kataon lang talaga na we tried. And that first try na kinausap ko si Leia, in just 2 days, bumalik na. Di ba? So, may blessing ni Mother yun eh. May guidance ni Mother. So, syempre yung busy talaga di ba? Syempre, knowing that, akala namin exclusive din siya. Di ba? Found out na hindi naman pala pagdating sa pelikula. So, do you still remember the date? Do you still remember the date? That's August, I think August, kaya ba yun si Mother? Alam nila yan. Sometime in August. Sometime. Yes. Yeah, sometime in August lang. Couple of months back. Yeah, somewhere, 5 yata, I think. Memorable. Yeah. Yung second question ko. Yung second question ko for Coco. Yan, congratulations Coco. Yung, kasi parang parang ikaw yung taong talagang napaka-busy as director, tapos yan, actor, di ba? Tapos ini-imagine namin kung gagawin mo itong 2 pelikula na to, paano ning schedule, di ba? Hindi naman sabay, Alan. I mean, di ba, movie pa din yan di ba? It takes time para magbigay ng time. Parang kakabahan na ba kami na matatapos na rin ba yung Batang Quiapo para magawa mo to? Or talagang parang magta-time management ka para magawa mo at the same time yung Batang Quiapo at itong movie na to? Actually, ang Batang Quiapo kasi is MWF. Monday, Wednesday, Friday. Meron pa ako Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. Yung Tuesday and Thursday ko, para yun sa OTJ. Yung Saturday and Sunday ko, yung Bonifacio. So may schedule na. Hindi kasi alam mo sabi ko nga, i-grab ko talaga to. Whatever it is, gagawin at gagawin ko, darating ako sa set. Kasi pinangarap ko to. At ang tagal kong hinintay. Hindi ko palalagpasin yung pagkakataon na to. Sabi ko nga, ganun ako walang nakakapigil sa akin. Kasi sabi ko, pag may gusto kong ma-achieve na pangarap, gagawin mo ang lahat para makuha mo yun. At ngayon nangyayari to, kaya sabi ko nga, pakiramdam sabi ko sa sarili ko, siyempre, alam mo naman na artista, di ba? Minsan, 5 years, 10 years. Ngayon, ang pakiramdam ko, dati dumating ako sa point doon, after Provinciano, sinabi ko talaga to, sabi ko sa Provinciano, alam ko, hindi na ako makakagawa ulit ng ganito kalaking project. Alam ko, hindi na ako makakagawa ng ganito ka-successful na project. Pero nung nangyari siya sa Batang Quiapo, sabi ko sa sarili ko, hindi. Nasa gitna pa lang ako ng karir ko. Ibig sabihin, meron pa akong pupuntahan. Tapos nung dumating ito, sabi ko, pero natupad ko yung pangarap ko sa Provinciano and ng Batang Quiapo, tapos bibigyan naman 2 ganito kagandang project. Ibig sabihin, nandun pa lang ako. Nag-i-start pa lang ako. Ngayon, nasa sa akin na yun kung uurong ako o lalaban ako. Ang decision ko, lalaban ako. Bakit? Tagal kong hinintay ito. Alam ko yung pakiramdam ng nasa baba. Alam ko yung pakiramdam ng wala. Ngayon na nandito ako, sabi ko hindi ko sasayangin yung pagkakataon na to. Kasi alam ko maraming pwedeng pinto ang magbukas sa akin. Kagaya ngayon na nagbukas sa akin yung pagpuproduce, sabi ko, malay mo, sabi ko, sa pamamagitan na to, kaming 3, makapagbukas kami ng pinto, na ibang pinto, na makakapagbigay pa ng hanap buhay sa maraming mga tao sa industriya natin, sa pamamagitan nito. Alam mo, MJ, yung ine-emphasize ni Sir Don, doon yung magbigay ng hanap buhay sa mga film workers. Kakaisa silang 3 talaga, no? Galing. Thank you, Kuya. Okay na, no? Okay na po. Thank you, thank you. Ano problema ni Alan? Ano sa schedule? Schedule ni Coco, ang iniisip niya na.